On this episode, we are talking about abusive relationships. OMG. Physical, verbal, emotional, and mental abuse. We will also talk about how do you know if you are in a one. So, medyo serious tayo today. So, humanda ng manggigil. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the the Baxters Baxters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na, OMG. Join lang nung Chumika Laboom. At pagbeklaan, detechiwara sa Baxters. Baxters, The Mel, And and Jonah Jonah Show. Show. Yes, yes, yes. Yes. Wow, 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 My wow, wow, God. wow. Charing. Alam mo ba Nakakangarag yun? yun. Ay, sa TikTok, na ay nasunog. Wow, 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 wow. Nasunog na nga, wawawa pa. Ano ba yun? Correct. Yun yung mga uso ngayon sa, Ayan, sa TikTok. Charing. yan ang trending ngayon sa TikTok, OMG. Oo. At Pasensya saka na yung mga Bex, ano, no, na nabulol-bulol pa ako. Okay, ako go. din, hindi ko na alam kung tama yung mga skills ko. Another, inauna yung chikahan. Isa sa mga favorite ko ngayong trend sa TikTok is yung ano, yung pag mag-aangkas yung friend mo. Tapos binivideo niya habang pasakay ng angkas. Ang binivideo niya yung ano, rider. Sinasabi nila, Kuya, sabihin mo saan mo siya dalahin. Pero ang pinakagusto ko na video na nag-trend na ano is yung sa angkas din. Yung sumakay si ate pero yung hairnet nilagay sa fest. Correct. Hindi ko talaga kinaya yun. Tapos, yung Dribam fresh. 'Di ba? Medyo True, may true, ano, may true. potential. Oo, Ayan tayo sa potential mga na potential. angkas. Tsare. Ayan, Happy New Year mga Begs. Ano na kayo dyan? Happy New Year mga Bex. Sorry na una ang chikahan kasi nga ang daming ano, nag-uumapag ang mga Pero, chika for today's video. And thank you so much for tuning in. Oh my God. Sobrang back to back na talaga to. Talagang tinatrend nyo kami. Charis, oh eh. Hindi kasi over ano, naman sa trend. oo. Hindi, back to back kasi na ano yung episode natin, no? Yung parang kaka-release pa lang, nag-peak agad yung ano, yung True. views, yung Mm. interaction, yung engagement. So, thank you so much. Actually, yung last na episode, ay yung halalan episode natin, like, there's 19 or 20 likes, and then, sa TikTok, ang dami, umabot nga ng 36. So, ano, thank you ha. Maliit lang yan na numbers, pero na-happy na kami. Yung mga Thank ganon. you sa'yo, Ay, mga views. actually. Dahil Oo. tuwang-tuwa sila every time na nanggigigil ka naman talaga. Parang yun na yung Hindi ko kaya, ano, yun yung bet na bet nila talaga eh. hindi ko maintindihan sa inyo ha. Gustong-gusto nyo pag nagagalit ako. Ewan ko sa inyo. With matching name Ayan. drop. Oo, kasi ano, importante to na para ma-call out. Tapos bahala na ako pag meron ng pulis na pumunta dito para hulihin ako. Pag hindi na tayo nakakapag-record, na interfere na yung ano, connection. Oo, pag hindi na nakapag-record mga Bex, ibig sabihin hinuli na po ako. Nasa kustodiya na po ng ano, kustodiya. Truly. Ayan. Ayan, Ayun sa welcome mga to nag-comment sa ano. Spotify. Thank you ha. Oo, Patuloy correct, lang. correct, correct. Nakakatulong siya sa ano kasi pag mas maraming engagements yung ano, mas pinapakita siya ng Spotify sa dashboard. Mga ganong kineswalate. So yan, welcome to episode 62. Lavarn. Yes. Excited ako sa episode Laban. 69. I think Parang ibang epi. it's Oh. about time that we go there. Kaya naman, tapos may live, no? Wow, may live. Live demo after ng ano special live coverage, special live Oo. demonstration. Chareng. Magulat tayo, biglang feeling ko doon talaga magsa-spike na talaga. Yung na, doon talaga tayo magte-trend kasi nag-live demo tayo ng Karat Ems. Yung episode 69 mapapanood niyo sa Cornhub. Chares. Yun na pala yung next na goal, no? Short-term goals. O, di Hindi nag-work sa Notify, so move tayo. Oo. Chares. Oo. So,
At saka support niyo din po pala kami sa YouTube kasi True, true, as of true. now, para dun sa mga listeners natin, no, guys, hindi pa po talaga nakapag-monetize sa Spotify ang Philippines, hindi pa tayo qualified. So, Mm-mm. ang qualified lang doon is yung USA, yung ganyan, yung mga chalet na Canada and countries. Australia. Yes, 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 yes. Correct. Pero tayong Philippines, with. Kaya nga yung mga natin, yung mga podcaster natin sa Pinas, ang dami nilang platform. Hindi lang sila nag-stick sa Spotify, meron din sila sa Instagram, yung mga short reels. Kaya din po kami maraming ginagawang short reels ngayon ni Mel kasi gusto namin True. mag-trend kahit sa Meta and then YouTube. So support nyo na din kami sa YouTube, ganyan. Abangan nyo ang talaks ni Bex. Pasabog. Meron kaming bagong series on our Oo, may social bago kaming medias. series. Excited Pero ako dito kasi mukha akong tanga. So, laban. acting galing, laban. Oo, acting Yan. galing. I love it. Oo. Yung mga nasa Ano ibang batiin ba bansa, natin? ayan na, nauna na ako. So, the TFC Ayan, wow, go. TFC subscribers. Alam mo, may subscription yung Vexters. Kamusta Correct. kayo? Hello, anong oras ba dyan? Actually, na-realize ko, no, kaka-Wednesday natin, tapos, tawag nito, lagi natin binabanggit, malapit na mag-Friday, ganun-ganun. Pero yung mga nasa ibang bansa, usually Tuesday pa lang din na pinapakinggan. Oo nga pala. Kasi nga mas advanced tayo, no? Oo, OMG. true. Pero okay na yan, laban lang. Oo, this is what you call mind conditioning for the weekend. Oo, true. Charing. Oh, Gaslight, ganon. gatekeep, girl boss. Oo, hello hello sa inyo sa mga natin, sa mga talagang taga-support natin sa sa abroad. USA yan kay Sheila, kay Pau lagi yan nakikinig. Sa Canada si Jerome no na masaya sa Vietnam, chareng. Meron may aura siya ngayon diyan. Ayan, and syempre sa tawag nito kay Rio Jean sa Australia, sa Yambao family na nasa Oh Oman. man, Ayan, yes. syempre si M na nasa UAE survivor. Hello, Zest. Tuloy-tuloy lang para maging maligaya ka. And then kay Joyce sa ating mushroom girl na nasa Finland na lumalaban din ngayon sa labahan. Parang nakita ko yung status niya kasi nitong huli na tambak daw ang labada niya. So sana na-survive mo yan. Tapos pag nag-batch to ka ng labada, pakinggan mo na lang ulit itong episode na to para masaya ka. Ayan. Nag-search Siyempre kay sana ako ng Levi, nag search sana ako paano hello in Finnish. Apakahirap, hey. Wag na nating Parang ilaban. walang impact. Hey lang siya. Ganon. Levi, hey. Isa sa Oo, mga Levi, aliw na hello. aliw. Parang gusto niya yung pumuputok yung litid mo. Oo nga. Levi, thank you ha. Parang feel ko gusto mo ma-high blood talaga ako sa bawat episode. Yung magsa-spike talaga tas sasakit yung ulo ko ganon. Thank you for Truth. for bringing us around the globe. Charet kasi pag nagta-travel siya dala niya tayo. So thank you so much. Ayan, at saka sa Telly. mga di namin ayan kay Telly no. Hello, hello Telly. Uy, si Telly lagi pala din nagko-comment na din, no? Sa mga natin. Hello Yes. Telly. Thank you for tuning in. Teletubbies Yan. telephone. Charay. O ano na Di lang. ba nag-birthday siya? Nag-birthday siya nitong huli. Yes. Tama ba? Yesterday once more. Yes. Ayan. Ayan. So, Belated bago pa, happy birthday, Telly. happy birthday. And sa lahat ng May celebrators, oh, wow. Happy birthday. Sabi, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Correct. Paka-generic. Thank you po. Ayan. Kung meron man kami nakalimutan, mag-message lang po kayo sa amin, and definitely babatiin namin kayo. Ay, kay Paul pala, baka magtampo. Oo nga. Kasi ang dami niyang comment nitong huli. Dali Paul, na thank kasi you so naman much for tuning in. pa-convince. Sorry. Oo Nagalit. nga. Siya kay Ayan. Rogue, na nasa, artist era niya. Hello. Correct. Feeling ko nagda-drive siya while listening. Ingat ka, baka makaano ka na naman dyan. Charing. Muntik pa makawarla ng tricycle bump. Naalala ko na naman. Ayan, Ayan. So, thank bago you, pa saan thank tayo you. mapunta, tayo na agad magbaklita. Ang mga balitang Ang mga balitang bakla. bakla.
Ayan na. Mabilis lang 'to yung baklita natin dahil ano lang siya, tidbits. Tidbits, pineapple yarn. Ayan. So, unang-una na diyan 'no, last week actually, Wednesday na 'no, sa upload nito. So, hindi ko alam ano ng progress by this time. Pero last week, President Marcos, parang pinag-resign niya, forced resign ba tawag doon? Voluntary resign lahat ng cabinet secretaries, lahat ng members ng cabinet niya. So yung mga secretary na iba't ibang departments, pinag-resign niya. And nung Friday, meron na siyang mga tinanggap na resignation, meron din siyang mga nireject na resignation. So parang ibig sabihin, kahit lahat Namili. kahit lahat pinag-resign niya, meron din talaga siya nasa isip na hindi niya liligwakin, no? Ang reasoning niya parang hindi niya na nafe-feel na kumikilos yung mga sekretaryang ito or mga head ng mga departments. So, kaya may parang gusto niya ng revamp, ganong kinesulin. And so, tingnan natin kung ano mangyayari. Ang mga niretain niya, I think, yung buong team ng financial team, kung ano man department man yun. Kasi nag-iba na, di ba? So, yun, yung mga 'Di niretain ba? niya. May mga tinanggap na din siyang resignation. So, may mga Hmm, teorya na dahil nga sa alitan nila ni Inday, baka siyonggalin ang mga kaalyado ng Inday. Parang gano'n. Pero hindi ko naman alam kung yun talaga yung ano lang naman yan. Hakahakakuro-kuro at sabi-sabi. correct. Pero ako, ito masasabi ko diyan mga Bex, this is a propaganda. So, 'pag nahuli po ako ngayon, alam niyo na po, 'pag ako gano'n, tiyarik. Bex, hindi kita 'Pag ako po naririnig, Bex. Bex ulit. Charing. This is a propaganda, definitely. Kasi it's very timely right after the election. He changed the entire cabinet, no? Yung mga secretary. Kasi, syempre, this is for his own, is for his own gain and benefit. Sa totoo lang, mga Bex. Bakit natin to gagawin in the middle of his, in the middle of his, tawag nito, presidency? Kalahati pa lang ng ano niya ng tawag ng service niya. Ginawa niya na 'to. So parang nasaan yung consistency ng mga tao, 'di ba? Parang alam mo Mhm. 'yun. Paano kung nagtatrabaho naman ng tama tapos bigla mo niligwa? I don't know. Tapos namili pa siya kung sino yung mare-retain at hindi. Parang joke ba 'to? Ang tawag nito, nagche-chess siya, in short. Ano talaga, Correct. galawang tao para sa susunod na kung ano mangyayari sa 2028. Correct. Pati yung mga nanalo sa list of list of senators, no? Pati nga party list, hindi mo na rin maintindihan. I mean, ewan ko kung meron bang nangyaring manipulahan. Kasi Mhm. ilan lang naman yung tamang tao na nanalo talaga. Yung iba na nanalo, hindi talaga deserve eh. So, Yes. Yan nga, hingalan tayo mga Bex, ano? speaking of party lists, na-proclaim na nung nakaraang linggo lang din, no, ang mga nanalong party list except sa dalawang party list groups, which is the Duterte Youth at ang Bagong Henerasyon, BH Bagong Henerasyon. So, sabi ng COMELEC, hindi sila pinoclaim because may mga existing mga reklamo sa kanila na ang tawag doon, overspending sa campaign, mga ganyan. Mm. So may mga kaso silang nakaangat laban dun sa Duterte Youth and Bago. And isa sa mga issue na inaano dito, lalo na dun sa Duterte Youth, kasi nga, as a party list, you have to represent a certain minority and or marginalized section, ganyan. And yun nga, so Duterte Youth, usually dapat, youth ang members mo. So apparently hindi na wala na sa age bracket ng mga kabataan ang kanilang candidates na dapat tatlo ang Mm. uupo dahil number 2 sila nung election. So tingnan natin kung nag-ano naman din agad kinabukasan nag-petition naman agad yung Duterte Youth kung mga ganyang kinesulate, no. So may mga lalo yun, alam mo na, yung mga supporters, sabi nila, bakit hindi na daw pwede i-representa ng mga matatanda, mga kabataan. Parang like, dude, that's the main, yun yung main purpose kaya ka may party list. Para yung tama yung representation mo. For example ba, Yeah. mga baklaan, for example, gagawa kami ng Baxter's party list. Papayag ba kayo na ang
kandidato namin or ang magiging representative namin straight, syempre hindi. Dapat bakla or Oo, dapat ano, bektas. under the LGBT spectrum, di ba? Ganyan. Yun Oo, lang yung oo. parang, ano, it doesn't Siguro make ang naging sense. excuse me, siguro ang naging mali lang nila dito is pinangalan kasi nila yung nilagyan kasi nila ng youth. Kaya tas bagong henerasyon yung pangalan ng party list. It could have been Duterte party list na lang kung gusto nilang mga boomers yung mag-aano, I don't know. I mean, it has something to do with the right ano, title na dapat na ginamit nila for the party list name. Tapos So, nung, ayun, tsaka yung objective din nila kasi, ano ba yung objective nila for kabataan? Sino ba dapat yung nasa kabataan? Alam mo ito yun? na nga, nung kampanya nga, nung campaign season, ang objective ng Duterte Youth ay mapauwi sa Duterte sa Pilipinas. So, anong connection talaga? Parang wala, ano talaga, ene-ene talaga siya. Well, in general, lahat naman ng lahat ng politicians, they always think about the youth, about the future because 'di ba nga sinasabi nila, children is our future, 'di ba? But it doesn't mean na kailangan matanda talaga yung mag-represent. Alam mo yun, parang hindi, merong binabagayan. Depende sa kung anong talagang objective ng party list. Kung gusto nyo pauwiin si Duterte, dapat yung party list nyo na lang. Bring him home party list. Uwi 'Di ba? Juwela party list. Ganyan. Yung dapat yung atake ng pagsakasabi ni Philip Salvador, bring him home! Ganon, yung galit na galit. Bring him home! Ayan na, Ganon may pang siya. reels na ako. Oo. Ayan po. Kung napanood nyo, ganun siya, di ba? Ganun siya Mm-mm. yung with emotions. Bring him home! Ganon. Hindi, Tapos at sa saka airport, umiiyak. O, dapat ganun yung campaign. kung youth lang din naman nandiyan ng kabataan party list na ire-representa ng mga kabataan mismo na ang parang ang ano nila, ang objectives nila is either maka Duterte ka, maka Lenny ka, or kung sinong Poncio Pilato man ang iyong sinusuportahan. Basta ang objectives nila para sa kabataan. So, yun na lang, mag-focus tayo sa kabataan party list. Ayan. Yeah. Bring! Tsara. Yan, no, an ideal maiuwi sana by June 6. Chareng, naggumawa ng deadline. So, in a week, no? Kailangan makauwi na. So, sa June 6 po, Kakaloka. it's declared already as a holiday. So, walang pasok dahil sa Yes. Eid al-Adha, or I think this is the end of Ramadan. No? So, it's a Friday. So, it's a long weekend. Essentially, may Friday, Saturday, Sunday. So, kung gusto mong gumora ng malayo-layo, i-leave mo ang Lunes o kaya ang Webes. Para Correct. O, malagong diba? malala. Ganyan. Ito po ay pinirmahan. Tsareng. Ni So, PBBM issued proclamation number, wow, 911, 1-1, declaring, 1-1. Pizza Hut delivery. hello, pa-order nga nung Hawaiian. Charet, delivery pala. Nang ina, tapos Hawaiian nga. OMS yung Hawaiian. lalaking Hawaiian, si Moana yung pinadala. No? Charing. Correct. Ayan. Ito po ay declaring Friday, June 6, sabi nga ni Mel, for a regular holiday throughout the country in observance of Chareng. Feast of Sacrifice in English. Nakakaloka. Hindi ko po Idalada. ma-pronounce ng tama. Oo, correct. So, Kumbaga ito ang andyan nyo po yan. counterpart ng Eid al-Fitr, which is naman the beginning of Ramadan. Yan. So, sa mga magbabakasyon dyan or mga gogora somewhere else ng June 6, medyo ingat tayo dahil meron na namang COVID-19 surge. Pero according naman to DOH, parang hindi pa naman siya cause of concern, and parang from an article last week, parang pababa naman yung yung cases natin. And parang inano na din kasi nila na parang normal flu na lang ang uh, COVID, no? So parang hindi naman na siya masyado cause of concern. Ganyan. Ano lang din, marami lang din medyo na worry kasi I think in Thailand and in Hong Kong, medyo mataas talaga yung cases ngayon. So, parang may mga nababasa ako na baka nga itong na to,
COVID na to ay may kinalaman sa panahon or sa weather, no? Kung tag-init or taglamig, dun siya madami. Mga ganyang kineme. Pero Correct. still very early kasi to tell ang mga ganyang bagay-bagay. So, yun yung mga pinag-aaralan nila. So, ingat lang tayo, no? Mask, kung may Yes, ingat tayo nararamdaman. mga Bex. Ayan. And then also, itong sinasabi nga ng DOH, nasa low level naman tayo with 1,774 cases from January to May 3, or 87% lower compared to the same period last year, which was 14,074. Ito po yung COVID Mm, cases nga mhm, sa ngayon. And then, to break down further, sabi po ng DOH, meron pong 65 infections were logged from April 6 to April 19. So, lower mhm, pa din siya compared dun sa 71 cases reported 3 weeks prior. So, mhm, like, mga March. Mas mababa naman siya. So, mhm. ayun, sinasabi lang naman ng DOH na mag-ingat tayo. Yung ginagawa natin pag-iingat during COVID na, during COVID pandemic, tuloy-tuloy lang natin yun. Pero di naman obliga na mag-face mask. Pero alam mo yun, just ensure na iwas siguro sa masyadong crowded places. Or 'Di pag ba? ikaw na Kung mismo nasa yung crowded places like, go. Or kung ikaw na mismo yung may nararamdaman, no? Like yung usual Mm. symptoms, yung masama pakiramdam, wala kang panlasa, wala kang paamoy. Siguro ikaw na mag-take ng precaution na mag-mask ka, pag lalabas ka, mga ganun. Oo. Tsaka feels ko pag nasa public transpo, like kunyari MRT or talaga Yes. nagko-commute ka, I think it's best na mag-face mask ka na lang. Pero Yes. kung alimbawang meron kang car or you take Grab or hindi naman masyadong crowded space yung inaano mo, kunyari share, Grab share, whatever, magano ka na lang. Okay lang na wag masyadong pero alcohol alcohol. True, Yan, true, true. spray sa bahay, huwag kalimutan ng Lysol, importante yan. Correct. Ayan, kora naman tayo sa Roma, sa Vatican. Kung saan si Cardinal Tagle ay inappoint na as Cardinal of Albano, which is the diocese sa Rome, no. So ito po yung dating kung saan cardinals yung ngayong pope na si Pope Leo XIV. Doon siya galing. So ngayon si Yeah. Cardinal Tagle na yung doon, cardinal or parang archbishop ng Kenesuline. So ayan. So ano naman, actually na feel ko to no na kasi parang before yung announcement parang lagi siyang nakikitang magkasama together sa mga mass, sa mga ganyan. So actually ang ko prediction ko gagawin siyang secretary pero hindi naman siya ginawang secretary. So ginawa siyang cardinal of dun sa diocese ng Rome. Actually, ano daw to? Parang second highest sa mga ranking dun sa Vatican. So, kumbaga, after Pope Leo XIV, si Cardinal Tagle. Pero hindi po ito no. Hindi ito Miss Universe system na pag naligwak ang current training, papalit yung second. Hindi siya ganun. So, if ever, siya Ang ulit. taray Miss Universe yung Ko- reference. Baka kasi isipin nila dahil nasa second rank si Cardinal Tagle, ganun yung mangyayari. Hindi po siya ganun. Correct. And syempre, bago natin i-wrap up to, gusto ko lang na may pagtawanan. Charing. Ano yan? yung bakalihita natin. May pagtatawanan tayo kasi tuloy-tuloy lang po ang serye ni Trump sa no. Mm. Kasi recently, 'di ba, if you will remember, Trump parang nagkaroon siya ng argument with Zelensky about nga dun sa pag-stop ng war with Russia. Ganyan. Yes, yes, yes. So ngayon naman nagkaroon siya ng parang guest sa White House. This time naman South Africa naman yung President ng South Africa naman yung niya, yung niluto niya on the spot. Marami siyang mga claims na may mga pinatay daw na mga white South Africans, mga ganyan and everything. So if you will just look up BBC site, no, there's like a fact checking sa lahat ng mga claims niya about South Africa kasi sa South African president. Kasi nung nung tawag nito, nung nagkaroon ng argument na ganyan, dininay naman yun nung South Africa. Pero syempre para sure tayo, check niyo yung BBC, fact check. Ang title po ng article ay Fact Checking Trump's Oval Office Confrontation with Ramaphosa. Mm. Pag chinek nyo doon, lahat ng sinabi ni Trump hindi pala totoo. Gawa-gawa. Oh So, my God. Story alam mo yung parang maker. Oo, so parang sino bang niya, sino ba yung nagbibigay sa kanya, nagfi-feed sa kanya ng mga ganong balita kasi hindi Mm. naman po totoo. So Puro check niyo yung article na conspiracy. yon, you will find
Oo, you will find out everything kasi may mga murder claim siya doon na may mga pinapapatay daw and everything. So parang if it's not true, no, ito lesson for everybody. If it's not true, wag po kayo magsasabi ng kahit ano. First and foremost, lagi namin sinasabi ni Mel sa show, fact check tayo. True, true, true. At alam mo, Oo. speaking of ano, no, yung sa Trump, naalala ko lang din, meron akong nakitang article about this na. Yung ano naman, alam mo ba na ang current Secretary of Education ng USA na inappoint ni Trump ay si Yeah. Linda McMahon. Siya ay dating promoter ng wrestling. What? WW, WWF, WWE, WWC, mga ganong kineme. Girl! Yun yung secretary ngayon ng education sa Amerika. Tapos meron siyang isang event na inatenan. Tapos parang tinatanong siya doon ng mga press, or I'm not sure if press ba yun or mga students yung nagtatanong sa kanya about anong thoughts mo about artificial intelligence, mga ganyan-ganyan. Parang paulit-ulit niyang binabanggit na I think we should embrace A1, mga ganon. Hindi AI ang tawag niya, sis A1. Oh Ben my Adams, God! how are you, the Secretary of Education? Hindi mo alam yung AI. Girl! I don't know bakit natin ina-appoint yung mga taong hindi talaga deserving. Parang Pilipinas lang talaga to yung joke time. Ina-appoint yung mga tao na walang alam dun sa ano, sa trabaho nila. I don't know. Ang It's lala. giving Ayan, that's something. it's giving full again by A1. Charing. Can't believe that I am a fool. Ah. Uy, Westlife yan. Hindi yan A1. Westlife ba yun? Ano ba ang A1? Oo. Ayan na, A1 is you nalito na ako. treat me like a Sige, rose. ayan, like a rose. Ganon. Sorry. Oo. Ano Linda? yan? Ayan na. Sinashare lang namin sa inyo itong mga Bex Musti kasi something that you should ponder about. Tsareng, in life Wow. in general. Ano Wow, in yung life in ponder? general. Pond. Tsareng. Ayan, Grabe ang maraming energy, no? Dahil maaga tayo Kaya nga. shoot. At ano na, Kaya nga. magkakulay na naman kami, no? Naka-violet, ay naka-purple kami parehas. Na walang Correct. usap-usap. Pinag-usapan namin, Charet. And that wraps up our update for the week. Marami pa tayong Mhm. mga update sa mga susunod na linggo. Pero tuloy-tuloy muna tayo sa main topic. Magbabalik pa ang Dexters. Baxters! Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. And we're back. Oh my And we're God. back. Yes. So, ang main topic natin for today ay abusive relationships. And ano lang, no? Trigger warning. Ay! Oo. If you are someone who are, parang who gets triggered or you are experiencing this and parang hindi mo carry, okay lang, go lang. Skip ka muna, balik ka na lang next week. Kita-kits tayo sa Dear Bex, ganyan. Pero, Oo. laban. Kasi, Alam namin na mabigat. true. So, kita-kits next week. Okay lang yan, laban. So, baka lang meron kasi tayong mga matulungan din na hindi pa nila nare-realize na, ito na pala yung nangyayari sa kanila. No? Correct. So, paano ba natin ito umpisahan? Chareng! Oh my God. Ano ba? I guess start tayo sa no? Ano ba ang definition ng abuse? Yung word na abuse. No? So, according to Goggles! According to Google, the use of something to bad effect or for a bad purpose or misuse. Treat someone with cruelty or violence, especially regularly or repeatedly. It's also, yun yung verb. As a noun naman, it's the improper use of something and cruel and violent treatment of a person or animal. So, yun po ang pinaka-definition ng abuse. Misuse of Parang ba't something. feeling ko nagra-rap ka? Bars ba? Okay. Oo. Ayan. So, I know that this topic is very sensitive and madami din Mm. sa atin nakaka-relate kasi nga
if you will know, madami tayong mga nabalitaan na naging biktima nito and pinopost nila sa social media, 'no? Like, instance na diyan yung ano ba pangalan ng DJ na yon? Um, TJ yung Mod, related kay Kalka, Carla Charex. Estrada. Hindi, yung related kay Carla Estrada, yung ex ni Carla Estrada. Oo, yeah, yeah, Anyway, yeah. Hindi ko na rin maalala yung name. Pero nag-trending nga yan earlier this year. Mm. Surely. So, yun nga nung correct. binugi siya. So, may mga iba-ibang klase. Isa-isa natin ito later. No? May mga iba-ibang klase ng abuse. Oo. Physical, nandiyan yung mental, emotional, and verbal. Siguro kasama nun sa physical yung no, yung sexual kinemily. Yeah. Pero let's give a little bit examples of it. So, tama. Let's start muna with types of abuse. So, mauuna na Mm-mm. dyan is yung physical abuse, which is yung hitting. Ayan, example na yan. Tsaka yung restraining. Yan, isa yun sa mga Mm-mm. example. Basta, anything na, that would affect you physically, Yes. na nasaktan ka literal, yon Mm-mm. that's physical Ako abuse. for me, a physical abuse is for me, it's deal breaker siya sa relationship. Parang kahit isang beses lang, I could end everything talaga with that. Oh, As same. someone who was, hindi naman, hindi naman abused, lang talaga. Let's just say, pasaway din talaga akong bata at some point and na bebelt, na ganyan. So parang mayroon din akong trauma with yun nga yung sinasaktan ako. So now that I'm older, parang ayun talaga yun, parang no talaga siya for me. Correct. Ayan, basta pag nangyari to sa inyo mga Bex, it's a sign. Kasi kung Mm. nagawa na nila isang beses yon, they can do it all over again. So Mm. it's gonna be a repetitive cycle that you're in this hole na hindi ka na makaalis. Yeah. So wag niyo nang hayaan na lumalim pa or alam mo yun, mas maging attached ka doon sa person na yun. Kasi Mm. sometimes when you're too attached with the person, it's really hard for you to let it go and detach yourself. Yun lang True. mga Bex. Ayan. Example So niyan yun meron nga ding yung kay example niyan yung kay Carla, yung binugi yung ex ni Carla nagkaroon ng bagong girlfriend kasi yung girlfriend na yun the, yun yung binugbog sa Karu, 'di ba? Nasa the Karu name sila. is Jelly Ow. Jelly Ow. Kapatid ni Get Yun Get yung name nung Out. Tsareng. it's DJ siya, napakarat. Chareng. Kasi Gago. yung charot lang. Hindi kasi yung aura niya magka-bitch eh. So, parang tingin ko tuloy sa kanya ganon. Nagta-type si Charot. Jelly Pero ngayon. ayun, fiancé siya ni Jam Ignacio. Jam Ignacio is the name of the Yon. guy na ex ni Carla Estrada na binugbog si Jelly Ao, na nag-post siya na na putok na yung labi niya Bruised mga up. Bex. Mm-mm. Oo, oo, oo. Sa Pero loob ng sasakyan nito. balita ko just a few weeks ago sila ulit. Nagkabalikan sila. I don't know. I'm not sure. Check Sabi ko ba? daw. Charing. Pero, As a kasi noong Marites. February to nangyari eh. Oo, Oo, kasi nung mga lang, siguro, mga 2 weeks ago ko siya na nadaanan on the Facebook, if I'm not mistaken. Sila daw ulit. totoo ba? Okay. Good luck sa'yo ate kasi ikaw kung kaya mong yan, kung kaya mong ilaban yung mga ganyang relationship. I Mm-mm. mean, yung ganyang estado na, hindi mo masabi na pag nagalit yung utok, sasaktan ka ulit. Diba? Mm-mm. True, true, true. Oo, yung mga anger management na yan, girl, True. Pero wala meron mga siya, ganyan, charet. no? Although ibang naman yun. I think ibang topic naman yung BDSM, yung sadomasochism. Ibang naman yun. Ito kasi abuse siya eh. Yung sadomasochism parang somehow meron kayong consent with each other na ganun yung type of relationship. No? Pero pag walang ganung Correct. usapan, bugihan na lang bugihan, ay, no, it's not good at all talaga. So next Ayan. natin Pero yung ito, dahil pinag-uusapan natin kanina si Jelly Au, ang chika dito is, based sa Daily Tribune, na art na na na-publish nitong May 20 na nitong April,
ano 'to, April 27 po siya na-publish. Hindi na daw po matutuloy yung ano, pinag-usapan nila dahil sa mga nangyari, yung engagement, I think. Hmm, But I don't know kasi April yon, nag-May na. So baka oo. nag-subside yung mga ano, yung mga samaan ng loob tapos itutuloy na lang. Anyway, ayan mga Bex, ano, kung katulad kayo ni Jelly Aw na sinaktan ng gano'n, ligwak na agad ha, wag niyo na i-second time around. 'Di ba may sinasabi sila na ano, na love is sweeter the second time around. Eh, kisa, depende sa sitwasyon. Kasi hindi kasi No. Katy Perry tsaka Orlando Bloom na second time around nag-succeed. So, ibang ano yon, ibang story yon. Anyway, so another type of abuse is verbal abuse. Ito yung mga ano, name calling, Mhm. yan. Tsaka Alak ng taon. threats. Oo, kung may mga pag-threats, mga threatening ano, ganap, Mm. yan. Tsaka hindi din ano, kahit hindi ka i-threat yung basta lang parang everyday hindi maganda yung ano, the way the person communicates with you. That can also be verbal abuse, no? Like parang ano, sa araw-araw na ginawa lang, just hindi ka na kinausap ng tama. Alam mo yun? Hindi na maganda yung Oo, mga yung lumalabas lagi parang sa bibig. yung parang ano, basta ano, Sige. Ingatan mo ang pa. point is ang point is madumi ang bibig, gano'n. Oo, true, true, true. Oo, oo. Ayan. Meron din tayong tinatawag na emotional abuse, mga Bex. Ito naman yung ano, for me, ito yung example dyan is manipulating, yan, Mm. gaslighting, yung mga ganyan. Gaslighting. Oo, yan ang pinaka number one dyan. Yung parang may pinag-awayan na nga kayo, kasalanan niya, pero parang magpapaawa effect pa siya. Basta victim Olympics ang atake mga Bex, True, ganon. true, true. Saka yung kahit hindi ka niya sinasaktan or hindi ka niya pinagtatalakan, pero somehow, hindi ka kampante dun sa relationship. Yung parang lagi kang pinag-overthink, lagi kang ano mo yun, that could be a sign of ano, emotional abuse. Yung parang hindi ka na nakakapag-decision para sa sarili mo, ganun, mga ganyang kineso. 'Di ba? Part yan. I think dyan na din yung mental, no? Yung binabaliw ka. Oo, ito Oo. kasi yung parang isolation, part din yan eh, yung mental abuse. Yung parang ina-isolate ka. And Saka then yung ano, bine-brainwash. brainwash, tama. Ay, Tsaka di yun, ba ang ano, control, part of it is control and fear tactics. So when someone is trying to control you, like, paano ba? Yung may gusto kang puntahan, let's say, mm, because that's what you used to do before. But it won't allow you to go there because, I don't know, for some what reason, meron siyang personal reason kung ba't hindi ka na pwede pumunta doon. mhm, Parang yeah. ina-isolate ka nga niya to everything that you like. For me, Yun. brainwashing is like elevated ano no, gaslighting. Parang yung gaslighting mga minor instances lang. Pero pag lagi na Mm. pa-brainwash na yun, 'di ba? Ganyan. Actually, Oo. isa din sa mga dapat i-note natin when it comes to ano, abuse, no? Yung like, kasi usually we focus on domestic violence, which is nga yung sakitan. Pero apparently pala, any attempt pa lang ng someone in the relationship to dominate and control over the other, ano na yon, Mm. it's under domestic abuse na. Parang, yun nga, ang mga abuser, they don't play fair. So, gusto nila lagi sila may upper hand in the relationship. And itong mga abuse na to doesn't only happen in romantic relationships, no? It can also happen to friendships, sa school, Yes. sa work, and even sa family, no? Lalo na yung verbal abuse. Diyos ko dahi. Mga ano, Ang talakera dami. mo dang. Actually, pati yung ano, yung mga business person, yung mga nagtitinda na hindi nababayaran. Utang. Mm. Mm. I-relate na natin dyan. Abuse na din yun Financial kasi, abuse. Sorry. Gumawa ng oo, bago. kasi ano, Bex ang laki ng stress na binibigay mo dun sa tao Actually, habang yes. tumatagal yung araw na hindi mo siya nababayaran. Mm. So, you're already abusing the person dahil na mabait siya, hindi ka sinisingil, hindi nagsasalita. So, that's already type of abuse. Mm. Sa friendship din, no? Um, Yung meron kayong person na sa laging, ano, friendship, binabatok-batukan, wala mo, joke-joke lang, pero everyday naman ginagawa. Parang, di mo, parang, in hindsight, ay, parang naaabuso na ako dito.
Alam mo biro-biruan lang Meron pero din sa laging work. ikaw lang. Yes, sa work din, Parang, 'no? alam mo, sa work ganito naman, hindi lang basta manager ha. Di ba? Usually, it happens when sa tawag nito sa management na-abuse ka na dahil na-overwork ka, ang daming binibigay sa'yo na workload, tapos hindi kino-consider yung feelings mo na Mhm. parang ano, yung parang hindi nila na-acknowledge na halimbawa, overwhelming na yung work, ganun. Pag halimbawang nagsabi ka, tapos hindi nila in-acknowledge, that's already an abuse. Kasi parang, ano, tao ka lang naman, di ka naman robot eh. Another thing na abuse na na-notice ko that I experienced firsthand was, namura ako. Yung nag-joke ka Hmm. lang tas namura ka, "Uy, Mm. gago ka." Gano'n. Hindi, actually, di pa nga gano'n yung delivery, eh. Alam mo yung Mm. very kanal, very Kuala Lumpur, naka-chipa, na parang she doesn't work in a corporate setting. Like, girl, you claim to be a corporate girl, tapos nagaganyan ka yung bibig mo ang dumi, girl. Alam mo yun, basta, girl, all I can say is, girl, fix yourself. Parang you're in a corporate setting, tapos ang kabog ng company, tapos yung pag-uugali mo squala, parang, girl, you're not in an entry-level position anymore to be like that. And take note, sis, I just want to say, hindi kami BPO company, so she should not act like a BPO girl. Kasi ganun yung atake eh. I don't like it, and I'm addressing it here because she's like that. Like, when you make a joke, she's like, magmumurahin ka niya talaga. Like, parang personalan na yung atake. Pero joke lang Mhm. sa paningin. Parang sa tingin niya, okay lang. Pero girl, pag iba yung sinabi mo na tas sa office ka, minura mo, uy, tangina mo. Yung parang, girl, natural lang ba sa atin? Natural lang ba sa atin to? Parang, ano ba? Parang wake up. 'Di ba? Parang, she's claiming to be a corporate girl, pero she's not acting one. So, Mm. sis, kung nakikinig ka nito, it's for you. Saka ano, i-note lang din natin usually kasi 'pag mga abuse-abuse na ganyan, lagi naiisip natin yung mga battered wives, yung mga babae. Pero kasi Yeah, since Baxters ito 'no, I think I have to address also na lalo na sa mga Bex. Kasi at the end of the day, that's two guys. hmm, Imagine mo 'pag nagpatulan 'yan parehas, Boogie Wonderland malala. So hindi porket mga Baxters is walang ganitong experience. Actually, mas isa sila dun sa mga vulnerable sa abuse kasi parang lalo na yung mga there are kasi mga Bex na they go for straight guys. Tapos pera-pera. That's also abuse, 'di correct. ba? Just for the sake na Correct. And it's really na sad, no? Kasi mm, parang hindi natatrato ng tama. Like I said, yung pinag-usapan natin to, even before sa mga past episodes natin, no matter what your gender is, you should be treated with respect. yes. Oo, hindi Although hindi natin naman, deserve mabastos, no? feeling ko naman we are evolving, lalo na the Bex of today. Parang mas naman na hindi na katulad before na talagang bayaran-bayaran ng eksena, no? Parang nakakaalago naman lalo na proud ako sa mga Gen Z na nakikita ko online sa mga proud sila sa mga jowa nila, mga ganyang kineme. No? So, ang advice ko lang siguro sa mga young keks na don't aim, wag kayong manarget ng mga straight dahil pa din, iba pa rin talaga iba pa rin ang Lavarn. So, hanap na lang tayo siguro ng mas mask or kung yun yung preference mo, no? Meron naman din talaga kasing mga naghahanap din ng ganyan. So, yun. Correct. Ako, ang advice ko sa mga girlies, no? Wow, girlies! Go, go, go. Ano, since ano tayo, I know we tend to get attached. Mm. And when this happens, it's hard for us to, to say no Mm. or to speak up pag nandun na tayo Yes. sa sitwasyon na na-abuse na tayo. When this happens, try to share this sa pinaka-close mo na friendly. Yung Yes. trusted friend mo. Kasi at least yung tao na yon outside siya dun sa relationship nyo. And siya yung makakita ng hindi mo makita. Kasi Yes. when you're in a relationship and you give too much love to that person, hindi mo na makita kung anong mali. Nagiging ano ka na, bulag, pipi at bingi sa mga nangyayari kasi feeling mo normal lang to. Mahal mo naman kasi kaya normal lang to.
Kaya okay lang ako, gano'n. Pero that's not okay. So, 'pag gano'n ha, ingat-ingat tayo mga Bex. Ano lang tayo, mga girlies, ano tayo, Mm. Also, chika-chika din tayo sa mga friends natin na pinagkakatiwalaan natin kasi para matulungan ka din mag-decide kung ano bang gagawin mo. true. Actually, isa pa hindi pa natin nata-tackle pero I don't think we can tackle this today. Parang I think it's a different episode yung about Oo. child abuse. Um, Oh, iba pa ay na iba 'to, dapat separate yes, 'to. 'di ba? So for prep, may prep. So, panoorin niyo yung Trials of Gabriel Fernandez sa Netflix nung Oh, 2020 ang siya ganda, panood ko lumabas. 'to before, yeah, Grabe yung no, ang lala, so sad. So yun, natin yan. In a different, medyo heavy lang din talaga kasi lalo na pag mga bata ang involved, no? Kaya, divorce law now, kailangan natin ng divorce dahil sila ang pinaka nagsasuffer, no? Ayan. So, according to 2022 National Demographic and Health Survey, na kinonduct ng Philippine Statistics Authority, 17.5% of Filipino women aged 15 to 49 have experienced any form of physical, sexual, and emotional violence from their intimate partners. As of 2021, there were 8,399 reported cases of physical violence, uh, 1,791 on grapes, and 1,505 on acts of lasciviousness. So yun yung according to VAW, Violence Against Women Council. I think yung VAWC or ganyan. So yun ang current statistics ng Pilipinas, no? So, if and mapapansin nyo bakit nakafocus ito sa women dahil sila talaga ang usually talaga ng abusers ay mga lalaki. I'm not saying na walang mga abusadong babae, pero on the majority part, mas mga madami lang lalaki. yung rate ng babae kaysa lalaki. Pero meron din po mga meron din, tama yun si Mel, meron din pong mga babae na abuser, yung nananakit Mm. talaga. Yes. Pati yung katulad ng kwento ko, di ba? Sa corporate setting, umumura ng ganun. Parang girl, meron din, may mga ganyang babae din, yung mga talakera sa Mm. relasyon, yung mga nananakit talaga. Kaya natitrigger din yung mga utoks na manakit. Kasi nagger. Yung pagiging nagger, girlies ha, mga zizams. Yung magiging nagger, abuse din to. 'Di True. ba? Verbal Matuto abuse tayo. yun. Alam mo, talaga masasabi ko lang talaga, thank God to my parents. Thank God. Kahit hiwalay po yung parents ko, no, di naman po ako pinalaking ganun. Alam mo yung Mm. ganun, yung parang, it really has something to do and how you were raised by your parents and yung mga tao na nakasurround sa'yo. Yes. Kasi dun nabubuo yung values mo as a person eh. Kaya ka True. nagiging ganyan yung mga pag-uugali ng mga tao. Kasi ganun yung nakalakihan nila na feeling nila normal yun. Pero that's Mm. not the case. Ito nga yung Ayun. sinasabi nilang hurt people. Yung mga nasasaktan Oo. sila ang nananakit. Parang si Diddy. Ano ba ang Correct. chika kay Diddy? Ito ang pinaka-best example talaga dito sa episode natin na to, no? Kasi Mm. hindi lang sa relationship siya abuser kahit sa mga friends niya and sa mga ka-work niya. Kasi Mm. unahan na natin 'to 'no. Mga Bex, kung gusto niyong makilala si Didi, ha. Sean Ato Combs. kasi si Sean Combs, si Didi po sa mga hindi nakakilala kay P. Diddy, siya po ang isa sa mga sikat na rapper, yung parang nag-elevate sa black rap community kasi nga sobrang legendary niya, ganun yung tingin sa kanya. Siya po yung meron siyang kanta na ano ba 'to, Every Breath You Take, whatever. Basta yung rap na yon, Every Breath You Take. Ayan. Um, Panoorin niyo po ang The Fall of Didi. Ayan. Isa po itong docu-series and it's 5 episodes. And ang kabuuan nito is mga confession siya ng mga nakatrabaho niya. Tsaka naging Mm. friends niya. Saan ito Like mapapanood, chef, Bex? bodyguard, sa HBO Max. Okay. Go. Pahiramin kita ng login access. Go. Panoorin mo para powerful. Dun ko nakalaman na yung pagkabata pala niya, hindi rin pala talaga okay. Kaya siguro siya nag-result na naging violent. Tsaka Mm. yung kinalakihan niya rin kasing environment. Kasi yung tatay niya is related to drugs. Mm. Tawag nito?
ano bang tawag do'n? Drug pusher ba 'yun or drug Siguro. seller? Basta it has something to do with drugs, okay? I don't know the exact Drag term, queen? but yung Charing. basta yung pudra A niya is ano, ang work ay drugs, gano'n. So, nung Drugista. nategi yung nategi yung pudra A niya, naging bektas na yung storytelling. Nung nategi na yung pudra niya, yung mother niya na yung nag-alaga talaga sa kanya. And yung Hmm. mother niya din, medyo may pagka-abrasive. Meaning, masyadong, paano ba, pag kunyari may ginawa siyang hindi maganda o masasaktan na siya, yung gano'n. Hmm. Yung parang, dapat Mabigat ang ganito, dapat kamay. ganyan. Oo. Tsaka yung demand, yung mataas yung pressure kay Didi na dapat gawin niya to ng tama. Hmm. Ganun. Kasi yung tatay niya ganito, ganyan. So, another highlight pa dun is na-involved na parang isa siya sa mga tao na pino-point out dun sa pagkamatay ni Tupac. Kasi meron Hmm. pala silang war. Yang may war, parang alam yun na yung gang East war, Coast yung mga versus ganyan. West Coast. Mga ganyan. Yes, correct. Kasi parang Mga ganun. ano ba tawag ito? Mga Si ganyan. PDD kasi is si PDD kasi is BIG Notorious. Parang ganun yung ano nila. Kung naalala niyo anong pangalan nung Notorious yung B.I.G. Juby oo, yan, yung namatay na Majubi na rapper. Basta doon siya sa side na yon. Si Fat Tapos yung Joe. nasa Charing. kabilang side, Gagi boy pa si Fat Ay, Joe. boy ba si Fat Tapos Joe? oo, tapos hindi na nga siya fat, pumayat na siya. Tapos yung si Tupac, part pala siya nung sa Death Row. Yung kina Snoop Dogg, yung kina Dr. Dre Yes, na yes, yes. ngayon. So, magka-war tong dalawang So, na-involve din siya doon. Tapos may mga confessions doon na, kunyari, yung chef niya, lagi niya sinisigawan, sino ka ba? Ganito, ba't ka nangingialam? Yung pag meron kasi may napansin kasi yung chef, tinanong lang naman niya nicely kung ano ba yung parang na siya agad, aggressive. So, that's very sample of abuse, yung kay Mm. PDD nga. And then, syempre, yung pinaka-latest na nangyayari ngayon is yung kay Cassie, which doon naman talaga umikot kaya nagkaroon ng documentary. And this documentary was released 2024 ha. So, Mm. recently lang talaga. Recent. So, oo. So, updated naman yung mga hanashi doon ng mga tao. So, yung mga Although this ano nakapaligid lang, talagang, this May lang din talaga of this year nag-start yung trials niya. Although last year pa nga pumutok talaga yung pinaka-issue involving Cassie, nung yung mga yes. video nung sa elevator, yung tinatry niyang tumakas, tapos kinakaladkad siya, binubugi siya, mga ganyang kineme. Tapos andyan na yung mga baby oil, yung mga Oo. freak Kasi of required daw yun, parties. pati yung mga drugs, required daw yun, Mm. yung mga yon pag may mga pa-party siya. Tapos, ang Mm. malala nun, nire-record niya pa. Tapos, kunyari, may hire na mga escort. Kunyari, si Cassie, sasabihan niya na, gusto mo ba i-try muna natin si ganito para sa freak off party? Mga ganon. May Mm. mga ganyan siya na, he would let someone have sex with Mm. Cassie na stranger, tapos i-video niya. Mm. Tapos minsan orgy pa, ganun yung atake. Actually, isa sa So, mga nabanggit sa mga trials recently ng mga nakita ko online, parang how they describe it is parang cult nga daw yung pakulto levels na talaga yung may malaking painting daw ni Didi sa loob ng bahay niya na parang king siya, mga ganong kineme na. Yun nga, pa-cult niya yung experience and he's parang leader talaga ng isang cult. Yung mga staff niya oo. and the people around him, ganong levels na. And it's really disgusting kasi like for example, even if when they're making music, may isang producer doon na nakatrabaho niya na inaantay siya. So parang ang nangyari, pinuntahan na lang nila sa room. Tapos nung pumunta sa room, pinaakyat lang sila doon sa room. Tapos nandun siya sa bathroom. Tapos lumabas siya, nakahubad siya. As in. So wala siyang pake. Nagpapakita siya sa kahit mga otoks, tinitira niya. Hindi lang babae yung tinitira niya, pati mga otoks tinitira niya. So parang, I also question his sexuality kung ano ba trip niya kasi tumitira din siya Yes. ng lalaki eh. Yes. Tinira niya yung isa Mm. niyang producer na nagulat na lang daw siya nakahubad na si PDD ganun. Parang wala Yeah. lang siyang pake. Kasama yung mga staff ng producer as in
parang girl, sino ka ba? Diyos, parang Diyos yung tingin niya sa sarili niya, ganun. Yes. And then ano 'no, may marami din akong nababasa na mga comments online na bakit daw tiniis ni Cassie, bakit hindi umalis si Cassie, bakit hindi mo napapasok sa school si Cassie, charing. Hindi, yung mga gano'ng kineme na bakit nga niya ano, bakit siya nagstay. So, um, I think it's important to note here na nakilala ni Didi si Cassie nung 19 lang si Cassie. So, bagets pa talaga si girl. And parang wala pa siya talagang idea. Parang somehow na brainwash and na gaslight siya na what they were doing was normal. Na parang, alam mo yun, yung, okay, ano, parang yun yung normal na ano, na nangyayari. And also, ano din, no, another factor yung bakit madaming mga abused women or abused people yung hindi umaalis dun sa relationship kahit na parang nafe-feel na nila na aabuso sila. Meron tayong tinatawag na Stockholm Syndrome, which is a condition or theory that tries to explain why hostages or victims they develop psychological bond with their captors. Parang nagkakaroon yan ng psychological connection that makes them sympathize with their abuser. So parang siguro dahil din um close yung ano eh, 'di ba? Pag abuser ka and ikaw yung naaabuso, lagi kayong magkasama somehow and nakikita mo yung ano niya, siguro naaawa ka or alam mo yun, nagkakaroon ka nga ng sympathy towards that person. Kaya tinitiis mo, parang yun yung Stockholm Syndrome. Kaya hindi mo din pwede talagang sabihin agad na, bakit kasi tiniis mo, bakit ka kasi nagstay, mga ganyan. Maraming factors, no? Sa mga mag-aasawa, Oh, big factor um, dyan yung mga bata. Diba? Ayoko makipaghiwalay, kawawa yung anak, mga ganong kineme. Go back. yes, and then siguro i-share din natin siguro yung reasons kung bakit why people stay in abusive relationship. Mhm. Nabanggit mo na to, Bex, pero ano lang natin, Go, go, i-reiterate lang go. natin. So, siguro number one dyan is fear of being alone. And Mm. or yung retaliation. Kasi, Yes. like nung kay Cassie, she's fearing what if ito mag-retaliate sa akin pag ako lumaban. Correct, Yung correct, gano'n. correct. Siyempre, she knows what Didi is capable of. Lalo na And kung ano, ikaw, parang big name si Didi in the industry that she's in. oo, oo, powerful talaga. And then second Mm. is yung financial dependence. Paano kung Yes. yung tao na to, doon lang talaga nakadepende kay Didi or kung kahit sino mang individual. Lalo na Halimbawa, dito feeling sa mo wala ka ano, nang mapupuntahan. lalo dito sa Pilipinas 'no, napakaraming housewife 'no, talagang ang nagpo-provide lang yung mga asawa. So kahit inaabuso sila parang tinitiis nila kasi saan ako pupunta? Parang 'di ba, paano ako Mm, mabubuhay, paano mabubuhay yung anak ko, 'di ba? Mga ganyang kineme. correct. Yan, another thing is yung shame, yung kahihiyan, and then syempre yung hope mo na baka magbago tong taong to. Mm. Merong mga ganyan eh, kasi naghihintay ka lang na parang, mahal naman ako nito eh, but I think he will change. Yung ganun. Oo, true. Pero Meron ding hindi ano kasi 'no, lahat. meron ding mga iba na ano, kaya niya 'to ginagawa kasi mahal niya ako, which is, oh my God, that's so insane. Kaya ka niya binubugi kasi mahal ka niya. Like, 'di ba may mga gano'n, Oo, aminin natin. oo, aminin natin. So, I mean, we cannot judge kasi maybe that's what she's thinking. 'Di Yeah, ba? Kasi kahit ano eh, yung mga ganitong abuser, to pa yung mahilig mag-love bomb. Sa totoo correct. lang. Kahit yung mga Kaya bata hindi 'no, mo masasabi. Mm. kaya ako tinatalakan everyday ng Muji ko dahil love ako ng Muji ko. Parang parang kahit hindi na healthy for your ano, sanity. My Correct. God. And then syempre ano, another thing is yung based on cultural and religious pressures. Syempre Hmm, pag Catholic ka, example na lang to, pag Catholic ka, ang sinasabi kailangan, lalo na pang mga Christian, no, yung parang magpapasakop ka sa utoks, yung oo, ganon. correct, Susundin mo correct. yung mga Submission. sinasabi na oo, na ang lalaki yung dominant, ganyan. So, dun pumapasok yun. Kasi ito na din yung parang naging part ng culture na babae dapat yung iintindi, ganito dapat yung normal sa pag-aasawa. Share ko lang ng mabilisan. Meron Hmm, akong kilala, no? Parang napag-uusapan na to. Normal na daw sa relasyon.
Or ewan ko if you would agree, normal na daw sa relasyon yung may magche-cheat talaga, ta's tatanggapin mo na lang. Ito yung sa mga 'pag mag-asawa na, it happens talaga ta's ifo-forgive mo na lang kasi siyempre nandun na sa point na magkakasawaan dahil ang tagal na. So parang it saddens me to hear na parang nagiging norm na lang kasi nga part ng culture siguro dahil nga Filipino tayo, we're very much forgiving sa mga ganitong situation. But I don't think it's a fair excuse Oo. para ituloy mo yung ganong situation with your life. Kaya nga, sobrang naiinis ako pag maraming kumukondena dun sa divorce. Kasi True. parang hindi naman kayo yung nandun sa relationship eh. Hindi naman kayo yung nandun. Kaya wala kayong karapatang At magreklamo saka or ano girl, mag-ano. aminin na natin yung mga kumukontra sa divorce, these are yung mga Yeah. super religious people. I'm not saying lahat ng religious gano'n, yung super intense na like they are saying, "Oh, we don't want divorce kasi wala masama yan sa Bible." Pero 'di ba nasa Bible lang bawal maki-appeal. So anong prioritize natin? Yung nasa Ten Commandments or kung ano lang yung gusto nating nagme-make sense sa mga natin, utak. Talaga, ano talaga? Nanggigil. 'Di ba? 'Di ba? Para Oo. papaniwalaan niyo lang kung ano na yung una niyong pinaniwalaan. Like, pwede kayong magbago ng isip. Diyos ko day, my gosh. I cannot. Oo. Ayun lang naman yung sa mga main reasons, ha. Dahil sa Mm. tingin ko kung bakit nagsi-stay ang tao sa ganyang relationship. And it's really sad. It's really sad. So I'm really Mm. hoping for a better ayun na nga lang yung maiko-contribute ng bansa eh. Para matulungan yung mga na-abuse, yung divorce law, di pa maibigay. Gets Pero, mo? Parang alam mo, kakaunti na lang ang gagawin nyo. I Hindi think nyo pa nabanggit ko na din mabigay. to sa podcast before, nakikipagbanalan talaga ang Pilipinas sa Vatican, no? Dahil Vatican at Pilipinas na lang ang walang divorce law. Parang ano bang gusto nating Correct. patunayan? My gosh. Sinasabi nila, may annulment naman. Napakamahal po ng annulment, no? So, siguro, isip tayo, opo. Hindi na, tsaka kikita kayo sa divorce law, tandaan nyo yan. Kanino ba mapupunta ang pera pag nag-file ng divorce yung mga tao? Di ba sa inyo? Charing. O Oh. bakit ayaw nyo? Di Di ba sa ba? annulment Parang sa kayo mga ba yung lawyer? nahirapan? Oo, 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 oo. Tama ba? If Eh, tama meron din yung namang alam mga ko. lagay, may mga lagay naman yung mga yan eh. Alam naman natin ang totoo para maiano eh. 'Di ba? So, Lapit na lang sa ano, PAO. Sharing. so yun lang. Kaya parang minsan naiisip ko kung ikakasal ako ayoko dito kasi walang divorce. Gusto ko sa ibang bansa para may divorce. Yung mga ganon. Actually, Kasi, kaya din, madami mga mm, artista, if mapapansin mo, nagde-destination wedding, kala mo for the paandar na, ay, sa Italy kinasal, ay, sa ganito kinasal. Yun isa sa mga pinaka-reason nila. Bakit sila nagpapakasal na hindi dito sa Pilipinas para sa oo. dibo-diborsyo. Hindi po dahil sa wala silang tiwala dun sa partner nila, na parang nilook forward nila mag-divorce. Pero alam mo yun, parang for your own safety na lang din. Yes, Na realistic lang. if in Mm. any case na something happens, alam mo na makakawala ka dyan, na hindi yan yung talagang magsistick ka dyan for life. Alam mo yun? Ayan, correct. So sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin, paano mo ba malalaman? Ano ba ang mga dapat questions na tinatanong para malaman na ikaw ay Mm. nasa isang abusive relationship? More to come sa pagbabalik ng Yeah. Mars. Wow, sorry. Naging Mars. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more Bexters na ganap? Follow nyo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para updated ka sa mga Bexlaan na content at kung ano-ano pa. Gora na agad, push! Ayan, and we're back! Ayan, may in between. Commercial. Ayan. So, Correct. for this part naman, ito na, how to know Taray you for this are, part. I hate this part right here. Wow. Ano ka tangayan? Sikat. I hate this part. May Pussycat Dolls. Kare-kare. How to know you are in abusive relationship. Ito ay galing sa healthguide.org. .org. So, Da. check nyo na lang din kung Oh. gusto nyo ng further info. So, ano itong mga dapat na tinatanong?
Parang Gusto ko yung if you parang nag-lag tayo. if you are trying to Hello? like hello? Wala na naman ako. Ano yun? Ano 'yan? May naririnig ako. Ano ayan na nga. Wala kang audio. Hello? Ayan, ayan, Meron. ayan. Hello? Ito na nga. We've been Natulu compromised. natuluyan na po ang inyong lingkod, Charis. We have been infiltrated and interfered. Ano daw? Lahat ng adjectives. Na manifest, yung nahuli. Oo. Ayaw nila ng mga pinaglalaban natin dito talaga. Correct. Ayaw nila na nagagalit ako. Charot. Correct. Ayun na Ayan. nga. So, balikan natin ang ang topic po na naiwan na, ay, ano ba yun? Ang topic po na naiwan namin is how to know that you are in an abusive relationship. Ayan. Okay, And true. ito po ay ang reference mo namin dito ay ang helpguide.org. Ayan. True. Ayan. So, ang unang category is your inner thoughts and feelings. Ano ba yung mga nararamdaman mo? Una na dyan, ikaw ba ay nakakaramdam ng takot every Oo. time na kasama mo yung mo? Kahit hindi jowa kahit I mean, someone in your family or ka-workmate, ganyan, pag nandyan siya, you feel afraid. Ganun. Or, number two, meron ka bang iniiwasan na mga topic sa pag-usapan dahil natatakot ka na baka pag inopen up mo yung certain topic na yun, magalit siya. Kung may mga ganon. Yan yung mga questions. And then also, do you feel that you can do anything? Parang wala ka na ginagawang tama dun sa relationship, no? Lahat na lang ng ginagawa mo mali. Ito yung mga tanong mo sa sarili mo, ha? Ayan. And do you believe in life after love? Charing. Do you believe that you deserve to be hurt or mistreated? Deserve Naipasok si mo. Cher. Do Deserve ko you ba ito? believe? Ayan. Deserve mo ba yung trato niya sa'yo? Deserve mo ba yon? Shoot. Hina ako. Oh. And napapaisip ka ba na nababaliw ka na? Are you being half crazy by ano ba nasa katinoan yung mga chika ko? Half cray. Half cray. Result Tulog-tulog din order kasi. yan. Oh. Tulog-tulog din kasi bakla. Kaya nga alam mo, subog ng episode na to, pero love. I Oh love my it. God. And then lastly, do you feel emotionally numb or helpless? Yan. Ano ba? Manhid ka na By ba? Linkin Or, Park. Oo. correct. Or parang helpless ka, ganyan. So, yun yung mga if na-check mo lahat ng mga nasa checklist, malamang ikaw ay nasa isang abusadong samahan. Oh, tama ba yung tagal? Wow. Oo. Sa ngalan ng retorika. Ayan. Sumusunod Correct. naman dyan sa listahan natin ang your partner's belittling behavior. Ano po ba Ay, yon? ang Yung, pagmamaliit minamaliit sa'yo. ka, ganun. Oo. Nagiging dewende ka for a time. Charing, ano daw. Tingin niya sa'yo si Mahal ka at si Mura. May Nag-aaway anyway, sila. off the record na lang natin yung isa ko pang chika about sa dwarfy, pero hindi dwarf. Okay, Si Dwarfina ba ayan. to? Sorry. Oo. Unang question para sa'yo, Bex, is yung does your partner humiliate or yell at you? So, anuhin na natin to, pinapahiya ka Sagutin ba niya mo. or Sorry. Ikaw ang oo, sumagot. syempre, pinapahiya ka ba? Sinisigawan ka ba? Yan yung mga isa sa mga Mm. And then another is, yung kinikriticize ka if your partner is criticizing you or putting you down. Ayan, isa yun Mm. sa mga question na dapat mong sagutin. Next is, he's treating you badly, OMG, that you're embarrassed of your friends and family. So, minsan, pinapahiya ka niya sa harap ng friends mo or ng family, yung parang nasisigawan ka nga. Oo. So, ang Ganun. ending, iiwas kayo umattend ng mga family gatherings, mga friend gatherings, kasi Oo. nga, ayaw mo na makita nila na ganun yung trato sa'yo. Oo, may Ganun mo. tendencies kasi. Mm-mm. Ayan. And then,
ignoring or in-ignoring yung mga accomplishments mo. Like, for example, you have accomplishment and it was ignored, it was not acknowledged, yeah, that's part Mm. of abuse. Or someone who's like putting down your opinions, who doesn't listen to your opinions. Mhm. Ayan. And then, blaming you for their own abusive behavior. Ito na yung gaslighting. Ikaw, Oo. siya na ngayon ng abuse, ikaw pa may kasalanan. Okay Eh, lang ikaw ba yun? kasi, Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw pa, I mean, mm, siya na nga yung may kasalanan, yung abuser, pero ikaw pa din yung may fault. Parang ikaw ganun na yung kasi. nabugi, kasalanan mo pa. Parang, Oo, uy, kasalanan mo yung sumasagot ka eh. Dinasaktan ka. my God, I Ayan. cannot. Let's not Oo, tapos manifest another this. is, oo nga, another is yung yung abuser is seeing you as a property or sex object rather than as a Oh. person. So may mga PDD is the best example for this. Yung he sees someone as an object. Ayun, And ganyan. Ano then, pa ba yung nasa natin, Bex? next category is your partner's violent behavior or threats. So, yung jowa mo ba or ito bang tao na to ay may tawag nito, maiksi ang PC. Yun yung term, di ba? Tama ba? Or yung temper, bad and unpredictable temper. Di Oo. ba? Di bali ng maiksi ang honest kesa maiksi ang PC. Correct. Ang jowa mo ba ay sinasaktan ka or tinetreaten ka na sasaktan ka? Or petegi ka, my God, most likely if na-check mo 'tong mga 'to 'no, my God, ang hirap naman ng mga ganito. And then also, Oo. lalo na sa mga ito naman para sa mga mag-asawa o sa may pamilya na 'no, tine-threaten ka na, they will take away your children from you and sasaktan sila. And then also ito part naman 'to nung sa emotional and mental kineme na tine-threaten ka na if ano, umalis ka or iwan mo siya, papashigpay siya ng sarili niya 'no. Ganyan, or the S word, iniiwasan ko magbanggit ng mga trigger words dahil baka maano 'to 'no, tawag nito, Correct. hindi kasi ina-up sa mga YouTube at Spotify yung 'pag mga gano'n yung mga terms na ginagamit. So, Correct. nag-iingat tayo sa mga ganyan. And then, pinipilit ka ba na makipag-emehan every now and then? Yung parang kahit ayaw mo. Makarachi. Yes, Oo. tandaan niyo kahit kayo ay mag-asawa, ang assault ay assault 'no? Naalala ko na Singit. naman yung sinabi ni Robin. Paano po pag when you feel the heat? Hmm. Aso ka Paano po ba? when you feel the heat? If you feel the heat, 'di ba po, ano yun ng ng asawa? Alala ko na naman Mm. yung Yes. argument na yun sa Senado. Anyway, okay, go. And ito What medyo else? maliit na bagay 'to pero baka isa sa mga signs na hinahanap mo, yung sinisira niya yung mga gamit mo, like yung ketay mo Yeah, bigla niyang hinagis or yung mga simpleng bagay na ganyan. So yun, baka if na-check mo yung mga ilan dun sa mga items na yun sa category na yun, baka ikaw ay nasa isang abusadong relasyon or pamilya or correct. Ayan. pagkakaibigan. And then our last category, Bex, go. Take it away. Take it away. Oh. Ito naman, your partner's controlling behavior. Paano mo ba malalaman kung controlling siya? Ito yung mga dapat mong i-ask sa iyong sarili. Ayan. He or she is acting excessively jealous and possessive. Oh, pag seloso, tsaka pag yung talagang, alam mo yun, parang akin ka lang ang atake. True. Hindi Alam mo mo, to pwede gawin. turn off sa akin yung seloso. Parang carry lang if Totoo ba? Okay, go. hindi, I mean like, okay sa akin if for example ako, tapos pinagseselosan niya another ex. Carry sa akin yun. Pero pag ang pagseselosan, friend, family, parang yun out of na yun sa akin. Parang, Ah, for example, siguro kung may ka-workmate ako na lalaki na alam niyang may possibility, yun dun siya magseselos. Okay lang sa akin yun. Pero pag yung pinagseselosan na out of line na pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga friend mo, yung sa akin yung mga ayoko lang seloso talaga. yan. Sorry guys, kumain muna ako. Gutom. Mukbang. Ayan, next. Next question is, the person is controlling you.
to where you go and what you do. Ayan. Isa rin part yan ng abuse. Kung halimbawa, may gusto kang puntahan. Yun nga, kinikwento ko kanina. O hindi ka pinapayagan. Ang dami niyang dahilan para hindi ka Oo. umalis. Ayoko din yan. Lalo na yung mga ano, Diyos ko day, hindi ako pinayagan ng jowa ko. Nanay mo nga pinayagan ka, yung jowa mo hindi papayag. Ano to? Siya ba nagluwal sa'yo? Oo, di Utang na ba? loob ba? Oo. My God. And then another is keeping you from seeing the family and friends. Pag Mm. halimbawa, yung jowa may ayaw niya na nakikita mo yung family or friends mo. Kasi nga may mga gathering, di ba? Mm. Tapos sa dahilan siya, huwag ka na pumunta doon kasi nga ganito, ganyan. Alam mo yun? Part Yeah. yun ng abuse, mga Bex, ha? Oo, Mukha kahit, lang siyang subtle kasi feeling mo parang, shoot, ang ina talaga gusto ko makasama nito. Dahil oo, hindi. true, true, true. O kahit hindi Oo. niya indirectly sabihin sa'yo, no, na huwag kang gumora. Yung kahit, for example, bigla siyang magsasakit-sakitan or bigla siyang may mangyayaring something just for the sake na hindi ka Mm-mm. makago doon sa event. Correct. And then, eto, nalilimit din yung access to your money, internet, and phone or car. Kasi Mm. parang bawal kang, basta may mga pinagbabawal siya na wag mong bilhin siguro. Or yung sa internet din, kung ano ba yung check out mo. Kailangan alam niya kung ano Yes. ba yun. Hindi, at Pati yung saka sa din phone, ano, yung pagkuha ng phone without your permission, mm, in taking ownership of your phone, yes, cannot be. alam mo Also niya yung yan. sa money, no, So, baka kaya hindi ka binibigyan, ayaw ka bigyan ng cash kasi baka tumakas ka or pumunta ka somewhere else na hindi niya alam shoot mga tayong ganun. tumakas. 'Di ba? Ganun Meron yun talaga sa eh. area, pero Oo, true, oo. oo, 'di ba? Hindi ko kinakaya. Ayan. Baka Tapos ano ito, 'to, pumuslit 'to. constantly checking up on you kasi na ba? Constantly checking up on you. Ayan, kung ano na ba Mm. yung ganap mo and everything. Ba't hindi ka True. nagparamdam for today's video, mga ganun. Ano nangyari? But I think, yung pagiging OA to na pag-check sa'yo, yung parang Oo, kaka-chat correct, nyo lang correct. kanina, chat na naman ba? Yung sobrang kalingi nga, ganun. Oo, true. Yan, medyo Actually ano naman, alam nyo, oh, lahat naman nung binasa natin 'no, may levels naman 'yan. Hindi naman porket isang beses nagkaawayan kayo tapos hinagis na yung phone na ibig sabihin abusado ka na agad. Eh, ano naman, ibig sabihin nito mga lahat ng binasa namin like repetitive siya, laging nangyayari or oo. iba-iba dun yung na-check mo, 'di ba? Ganyan. Hindi Correct. naman Medyo levels. nakakashock talaga siya ha. And this Mm. is really very sensitive. Natatawa-tawa lang ako, no? Pero I just want to Oo. make it light. Pero in True, true, reality, this is true. really Oo. hard to swallow. 20/20 Like, ba? Chares! ask yourself, mga Bex, is it 20 over Oo. 20 for you? Quiz ito. Quiz ito. Kung umabot ka na sa 20 over 20, die. It's time for Mag-impake you to ka na. go and leave. Oo. Oo. Libre naman ang bahay ni Namel sa Laguna. Charang in-endorse. Ako pa yung Doon po kayo sugurin dito tumakbo. nung ano. Ako pa yung sugurin ng Borwa may with the ano. Pulis siya. Siya bokot pala. Oo, No? correct. Ayan. So, Na-interfere na naman yung mga record. correct, correct. Ayan. So, if you are experiencing this stuff, na meron kaming mga ano dito, just in case, no, VAUSI hotlines. Ito po ang Violence Against Women and Children na mga hotlines. Actually, yung sa VAUSI, nakabay yung hotlines nila is nakabay region. So I guess punta kayo sa website nila. Madali lang naman siya hanapin. Tapos nandun yung naka-detail sa kung anong region ka. Para din siguro mas specific na like from region 1, mapupuntahan ka nila agad. 'Di ba? Correct. Mga ganyang Correct. kineme. And then also nandiyan ng NCMH Crisis Hotline or the National ano nga nawala? My gosh. National The Kinesuling. National Center for Mental Health. Yes, ayan. Meron silang Facebook, NCMH Crisis Hotline, or you can call 0919-057-1553. Yan. Ipapost na lang po namin ito sa social media namin, para Pag alam naalala nyo ko. din. Tsare.
Uy, hindi namin Asalalay pala. hindi namin Ah, pinagtatawanan yung mga nakaka-experience ng abuse, no? You just wanna make this conversation a little lighter kasi medyo mabigat nga siya talaga, no? oo, mabigat talaga siya, oo. Tsaka yung questionnaire kasi natin medyo magre-reflect ka talaga dun, eh. So if Oo, you don't make it true. light, I don't know, there's so many things will run through your head. So okay na din na At ano, we saka make ano it din light kasi, kasi true. mm. Yung questions din important siya kasi usually yung mga abused people, parang they don't really realize na naa-abuse na pala sila. So, hindi din nila share sa mga friends and family nila yung ano. Kasi parang for them, normal yung nangyayari. So, it's very important na mag-self-reflect ka. And yun nga, answer mo tong mga questions na to. Baka finally, mahanap mo yung sagot kung ano nga, you are undergoing an abusive relationship. No? So, Yeah. actually maganda yung questionnaire kasi ano siya, very direct to the point. No? Yes, oo. So kung lahat Yeah. po ng sagot ninyo ay yes sa mga questions na yon na Mm-mm. nabanggit namin, ayun, time to reflect and seek Pero, advice from your friend. Parang find someone to talk to about it. Kasi pero, mahirap naman talaga umalis agad-agad sa ganong ano eh, ganong situation kasi it's a risk. It's a risk, to be honest. pero, It's not really safe or it's not easy as you think it is. Hindi siya ganun ka ano, hindi siya ganun kadali. correct. And then actually most of the time, no, when you question your relationship, parang is there, may mali ba sa relasyon namin? Most likely meron. Pag napaisip ka na Yeah. ng gano'n, no, most likely meron yan. So, maybe it's time to dig deeper kung ano ba yung issue na yun. And then, maybe kaya pa siyang i-resolve. Maybe hindi naman siya kasing intense ng mga binanggit namin. Maybe kaya pang pag-usapan. Ganyan. So, yan. Ano natin. Mag-reflect Again, tayo. decision nyo yan. Mm-mm. Oo. Hindi naman True, true. nakasalalay sa ibang tao din, pero alam mo yun, para lang makakuha ka ng advice dun sa tao na iba yung perspective sa'yo kasi sila yung wala dun sa, alam mo yun, para may ibang mata naman na makakita ng Correct. situation. At Hindi lang ikaw. pag nagdududa ka na dun sa karelasyon mo, wag mo sa kanyang sabihin, "Uy, nag-checklist ako." Parang check mo lahat. Eh di nabugi ka na naman. Feeling ko, feeling ko ekis ka talaga, kaya tigil na 'to, gano'n. Eh di naisilid ka pa sa Ingat drum tayo. agad. Correct na ano ka pa, na Jennifer Laude ka pa, my God. Syokot, May 'di ba? afraid. That's O not mga ano. rest in peace sis, oo. This is not the Ay love naku, that I wanna nakakaloka. find. Correct, kaloka. Ayun Bex, meron ka bang ano, final, advice sa ating mga Bexters about this ano issue nating pinag-usapan for today's episode? I guess my final message na lang kasi baka nga yung mga tao hindi nila nare-realize by themselves na they're in an abusive relationship. Or baka naman like me, wala akong karelasyon, baka meron kang kakilalang someone else from your circle na papansin mo, ay parang hindi ko na nakikita si ganito, baka may nangyayaring hindi maganda sa ano ba. Reach out to those people also, no? So, sa mga pinsan mo, ganyan. Baka Correct. makatulong ka. Ikaw yung maging um, spark of breaking free. Wow. Ikaw, Bex. Break Free by Ariana Grande. Chareng. Yeah. Ano naman sa akin, siguro masasabi ko lang nun sa mga biktima. Oh, biktima. Kung Mm-hmm. na-confirm nyo na biktima kayo, speak up and be brave. Mm-mm. Yun lang. Be brave. I know, madali lang siya sabihin pero mahirap siya gawin. Correct, correct, Kasi correct. mahirap pag nandun ka sa sitwasyon na yun. It feels like you're stuck. Para Mm-mm. kang sinasakal, ganun. Mm-mm. So it's really hard. So I feel for you. Pray. Number one, pray. Number two, speak up. Talk to someone. Um, and prepare Mm-mm. to Correct. ano, to break free. Ganon. True, Kasi true, kailangan true. yung mga ganitong eksena pinaghahandaan. Hindi to yung basta nag-decide ako, ay ayoko na, bukas alis na ako. Hindi pwede ganun. Kailangan paghandaan mo to kasi may mga tendencies depende rin sa taong dinideal mo eh. Baka kasi Yes. may mental health issue din yun. So, hindi mo rin Mm-mm. masasabi. So, there's a lot of things that could affect with every decision that you make. Mm-mm. So, yun. Tsaka huwag kang manghinayang doon sa relasyon. Parang,
kung buhay mo na yung nakataya, 'di ba? Ano ba naman yung 5 years kayo Oo. magjowa pero bukas matitegi ka na, 'di ba? Huwag kang Oo. manghinayang. Actually, meron mga iba tumatagal pang 10 years, 15 years. Kasi nga, it took them time. Mm. So, intindihin na lang natin sila. It doesn't mean na tanga sila. Pero alam mo yun, meron lang talaga mga factors in between and along that relationship. So, hindi naman, wala naman tayo dun eh. So, hindi Oh, so natin sila sorry, pwedeng naisip ko lang i-judge. din, no? Baka mamaya, nung nag-checklist kami, ay, parang nasapak ko siya kahapon. Ikaw na pala yung abuser. Uy naman. Oo, Pa-check up tayo, opo. Patingin tayo sa ano, no? Kasi therapy, you need, hindi lang din naman kasi yung mga biktima ang kailangan ng no, saving. Baka these people also, yung mga abusers, they need to save themselves and their own traumas from the correct. past. So, baka naman kayo na Correct. yung nakakaano dito. Kayo na yung mga Oo, marami kasing nang-aabuso. yung mga taong to kasi may mga trauma, may mga pinagdaanan before that caused them to be like that. So, Yeah. we will, let's just be kind to them. I mean, mali naman, I mean, I'm not saying na tama yung ginagawa ng abuser, but let's just also be kind to them. Kasi di natin sila kilala. Yun. Very wrong, but pagdasal na lang natin sila. Ganun na lang. Hindi, ikulong yan. Tsare. Hi Bex! Team Spotify ka ba? If yes, alam mo ba na ang Bexters ay isang vodcast or video podcast? Kaya naman, kung gusto mo kaming masight, i-click mo lang ang switch to video button. I-follow mo na din kami at i-rate ang aming show ng 5 stars. Comment ka na din dyan sa baba. Dali. Wait ko. Yan. Thank you so Ayan, nandito naman tayo sa segment kung saan nagsashare kami ng music, movies, and everything. And for this episode tayo, mag-hear mo, Taze. Ano ba ang music suggestions mo for this episode, Bex? Ito relate to sa episode natin na to. And I would Mm. say, Party for You by Charlie XCX. Mukha lang talaga siyang literal pang party, pero it's really a melancholic song na ginawa nilang upbeat. And Mhm. if you listen closely to the lyrics, it's like you're begging someone to love you back kahit na hindi na tama. Alam mo yun? Yung parang naghihintay ka for nothing. Ganun. And it's like, it hurts so bad. It's so pretty and it hurts so bad. Ganun yung dating sa akin ng song. So, if you would listen to it, it's really a nice song. So, ayun. Ikaw, Bex. Me and You by Cassie. Supportahan natin si Cassie. Sinearch ko naman, hindi naman siya produced by Didi. So, parang hindi naman magbe-benefit si Didi if in-stream niya yung song ni Cassie na Me and You. Also, ang trip ko lately, actually, pinost ko to sa stories ko kahapon. Ay, nung Sabado. Yung OPM R&B nung 2000s. Cool Summer Nights ni Arnie, Second Floor ni Nina, mga ganyan. Stay Real, mga ganon. Yes. Oo. Meron akong playlist sa Spotify. Yan, check nyo na lang. Love it. Ayan, also add ko na lang din, no, ako ang nagiging outlet ko pag buwisit ako talaga or yung pag something na hindi mo na mailabas yung galit mo. I'll just go back to my rock era. So, Mm. nakikinig lang ako sa Linkin Park and the likes, Foo Fighters, yung mga yan. Bon But Jovi. number one ko talaga on the list is, Bon Jovi, yes. Number one ko talaga on the list is Linkin Park. So, ayan. So, kung nahihirapan na kayong magsalita, charet, makinig na lang kayo sa music para maging respectful pa rin kayo. At the end of the day, kindness will win. Yan. Sana. Oo. Sana. Ayan, go Bex. Ayan. Syempre, di matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyong maging bakla, ito ang Word Word of the of the Bex. Bex. Ayan, so for ang Word of the Bex natin this week ay puksaan. Wow, na ay nagpuksaan. Ibig sabihin ito warlahan, no? So parang, yan ang ngayon, usong term ng mga
nag-aaway online or may nagtatapat, mga ganyan, puksaan. So kung kayo ay nabubugi, makipagpuksaan kayo, no? Ilaban niyo yung mga sarili niyo, huwag kayong papagapi. Make sure na Correct, ina-advocate natin ang ating mga sarili. Ayan. So yun ang correct. ng ating Bird of the Bex. Oo, priority yourself first, ganun ang atake. Yes, and if you haven't yet, i-like nyo na at i-rate ang aming podcast ng 5 stars if you are listening to Spotify and Apple Podcasts. Ayan, and syempre again, hindi po kami kumikita doon, kaya supportahan niyo po yung YouTube namin, ha? Doon niyo po kami supportahan kasi doon yung may potential na kumita ang Baxters. Ayan na Correct. lang ang i-support niyo sa amin. And again, isa na naman pong episode ang natapos for today's video. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pag-tune in palagi at sa suporta niyo sa Baxters. Kung meron po Correct. kayong mga topics na gusto ninyo naming pag-usapan, i-message nyo lang po kami or i-comment nyo lang po sa episode na ito. Mhm. True. Also, abangan nyo ang talaks ni Bex on, nasa naman yan, TikTok and Reels. Maybe we will upload our very first uh, episode ba na matatawag yan? Or clip on, baka naka-post na before this episode airs. So yan, check nyo na lang. Correct. At Bexter's Podcast, that's BEKXTERZ Podcast. Follow nyo na na aming yung mga nandito sa taas, mga accounts namin. Jonah with 4 A's, Sharmapool 620, and Between Dot Jobs. Correct. Pakilala kayo ha kasi hindi ako nag-a-accept agad. Is kasi sa private account ko yan. Alam nyo na yan. Kasi nga, Chares. Kasi nga. Ayan. Thank you again, mga Bex. We appreciate you always. And True. i-hype natin yung YouTube this time ha. Yun lang yung request ko. Pero subscribe kayo doon. But if ever we are thinking about changing schedule, hindi naman yung araw, Wednesday is Wednesday. Pero like kung anong saan mauuna ito, mga ganyan. Pinag-uusapan pa namin. So, support nyo lang kung scheduling ang mangyayari. Scheduling! Oo, guys. Kasi talagang push. For the Oo. for the Lavard. True. Ayan, thank you so much for joining us today again. And ulitin ko lang, hindi namin pinagtatawanan po ang ang abuse. It's not a joke, never will be. It's just trying to make light of the conversation. So yun lang. Always be Correct. kind. Okay, bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.